Military tensions between the US, China, and Russia, with the US Navy sending World War destroyers to the III coast of Alaska ay last tinabaga week after nakikita nearly a na dozen ng Russian ating mga and mata Chinese warships responded dahil patrolling isang nearby balita international na talaga waters. namang nag-trending na ang hukbong dagat ng Estados Unidos ay nagpadala ng mga destroyer sa baybayin ng Alaska dahil pumasok sa teritoryo ng Amerika ang Russia at ang China. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang hukbong dagat ng Estados Unidos ay nagpadala ng mga destroyer sa baybayin ng Alaska matapos mapansing nagpatrolya ang labing-isa ng barkong digmaan ng Russia at China malapit sa international na karagatan. Tinawag ni Senator Dan Sullivan, isang Republikano mula sa Alaska, na unprecedented ang laki ng operasyon ng China at Russia at sinabi na nagpadala ang Estados Unidos ng 4 na destroyer ships malapit sa Aleutian Island. Bilang tugon, nag-deploy ang Estados Unidos ng 4 na destroyer matapos magpatrolya ang Russia at China malapit sa baybayin ng Alaska. Ang mga destroyer ay ang USS John McCain, USS Benfold, USS John Finn at USS Jong-un. Mayroon din mga eroplano ang Estados Unidos sa lugar at tinutukan ito ng Estados Unidos at ginardyahan ang buong teritoryo ng Alaska. Sa hindi bababa na 11 na barko ng Russia at China ang lumapit sa Aleutian Island sa hilagang bahagi ng estado ng Alaska. Ayon sa ulat ng WSJ, idinagdag na ang mga barko ay hindi pumasok sa teritoryo ng Estados Unidos at ito ay umalis. Sinundan sila ng 4 na destroyer ng Estados Unidos at P-8 Poseidon aircraft. Maaring maging nakakabahala para sa Estados Unidos ang joint patrol na isinasagawa ng Russia at Chinese navies, lalo na't ito'y nangyayari sa kabila ng galit at pagkondena ng Estados Unidos sa Russia dahil sa mahabang digmaan sa Ukraine at sa China na nagpapahanda para sa posibleng invasion sa Taiwan. Kinumpirma ng United States Northern Command ang operasyon. Sinabi sa journal, ang mga air at maritime assets sa ilalim ng aming komando ay nagsagawa ng operasyon upang tiyakin ang depensa ng Estados Unidos at Canada. Ang patrol ay nananatili sa international na karagatan at hindi itinuturing na banta. Lumalaki ang ugnayan ng China at Russia habang nagtutunggali sila sa Estados Unidos hinggil sa Taiwan at Ukraine, kaya't mas nakakabahala ang mga ganitong sitwasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Embahada ng China na ang kilos na ito ay hindi nakatuon sa alinmang partikular na partido at hindi konektado sa kasalukuyang pandaigdigan at regional na kalagayan. Madalas na isinusunod ng China at Russia ang ganitong pananaw habang patuloy na pinalalalim ang kanilang kooperasyong militar at isinasagawa ang kanilang mga pagsasanay at patrol sa Pacific malapit sa mga matagal ng kaalyado ng Estados Unidos. Ang pinagsamang naval patrol na unang iniulat ng Wall Street Journal, tila ang pinakamalaking flotilla na lumapit sa teritoryo ng Estados Unidos. Ayon sa mga eksperto na nakapanayam ng pahayagan, sinabi rin niya ang lapit ng flotilla sa Alaska ay isang highly provocative na kilos, lalo na't may nangyayaring giyera sa Ukraine at may politikal na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China hinggil sa Taiwan. Matapos ang insidente, umalis na ang flotilla. Hindi itinukoy ng command ang bilang ng mga sasakyan na bubuo ng patrol o ang kanilang eksaktong lokasyon, ngunit sinabi ng mga senador mula sa Alaska na binubuo nito ang 11 na barkong digmaan ng China at Russia na nagtatrabaho ng sabay malapit sa Aleutian Islands. Ang tugon ng Estados Unidos sa flotilla ng China at Russia ay binubuo ng 4 na destroyer at isang Poseidon P-8 patrol airplane. Kaibigan, humanda na tayo dahil ang mga pangyayari ng pagputok ng World War III ay posible na talagang mangyari. Ngunit ito ang pinabanggit ng banal na kasulatan, 1:14 verse 27. Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag maglumihanan ang inyong puso ni matakot man. Deuteronomy 31 verse 8. Pangungunahan ka ng Panginoon, kaibigan, at sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan o papabayaan man, kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob.
Efeso 6 verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan niyo ang pakana ng Diablo. Kaibigan, tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos lamang. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga po Panginoon, kayo ang Diyos na makapangyarihan. Kayo po ang Diyos na nakakaalam kung ano pong mas mabuti sa inyong mga anak. Bigyan kami Panginoon ng lakas. Tulungan kami Panginoon upang sa ganon makita po namin ang inyo pong plano para sa bawat isa. Bigyan kami Panginoon ng lakas na loob na harapin ang mga challenges ng buhay, na harapin ang mga takot na nakikita po namin sa aming pong planeta ngayon, at tulungan kaming manampalataya sa inyo ano man ang mangyari. Purihin ka ang aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.